Hello, what's up mga bossing? And good morning sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana'y okay lang kayo at sana'y masaya kayo sa tinatahak nyong buhay. So hindi ko matiis yung mga subscribers ko na nagsasabi sa akin na boss, sana araw-araw ka mag-vlog para hindi naman kami mainip. So ngayon mga idol, syempre dahil mahal na mahal ko yung mga subscribers ko, ay magbablog tayo. So, ang ibablog naman natin mga idol is ang aking Larry Romero sweater na late maturing naman mga idol. So, kahapon ko lang nakitang naglaban. So, ngayon binitaw ko, inisparing ko. Grabe, ang ganda ng performance. Pasilip ko sa inyo mamaya mga idol. Then, papasilip ko rin sa inyo yung binili ko kay actually last year kay Boss Marcos yung CCO Academy, kung kilala nyo yun. So, sikat siya sa Bruce Barnett sweater. So ngayon, nagustuhan ko yung Bruce Barnett niya. Kumuha lang ako sa kanya ng pair. No? Pair lang. Tapos nagpalahi ako, pinalahi ko, pinuro ko. Meron akong siguro mga 20 na Bruce Barnett. Ngayon, as of now. Sinubukan ko, ang galing pala ng Bruce Barnett. Pero, ayun, ipapasilip ko lang sa inyo mga idol. Malay nyo kasi, malay nyo, hinahanap nyo pala yung Bruce Barnett. Mahal kasi yun kung doon kayo bibili kay Boss Marcos yung sa CCO Academy. So, ngayon, dito sa akin, same pa rin naman yung price. Yung presyo, ganun pa din. Siyempre, tatak GTP, presyong abot kaya sa quality na napakaganda. Now, mga idol, papasilip ko sa inyo yung apat. Then, siyempre, yung ating LDT Millionaire, papasilip ko rin sa inyo. Pero mga idol, ito tandaan nyo, pag na-vlog ko kasi after one day or after a few hour, sold out na po yan, mga idol. Bakit? Kasi unang-una, street breed, walang halo. So, kung ano yung binili ko sa sikat na farm, yun na po yun. Wala pong halo, no? Marami din nagtatanong, boss, akala ko ba hindi nagko-crosses? Ito sasagutin ko. Hindi talaga ako nagko-crosses. Nga lang, merong umorder sa akin ng sisiw. Boss, eto nga, i-cross mo nga dito, babayaran ko. So, binayaran nila yung sisiw, mga idol. Binayaran nung tao na naghirap magtrabaho para lang makabili ng sisiw. Pagkatapos, binlock lang ako. Hindi ko alam kung sinong nag-block mahirap naman magbintang. Pero sino nga ba ang mahilig mag-block ng manok ng transaksyon ng mga asawa nyo? Diba? Although, pinaghirapan kasi yan Kumbaga, respect na lang din dapat sa partner. No? Sa partner nyo, kung yung mga partner nyo may binayarang mga manok, tapos dapat wag nyo i-block. Di ko alam kung sino, pero pinaparating ko sa inyo na you need to respect your partner. Kasi saka mo na siya i-respeto pag iniwanan ka na niya. Di ba? Medyo malalim ang salita ko, pero yun totoo. So, yun yung dahilan ng crosses ko. Sample, meron akong buyers na taga Quezon City. So, siya yung may-ari ng SWL cross sa SBR. So, umorder sa akin ng 50 pieces, mga idol. Bayad na po. Bayad na po yung sisiw. Nung napisa na at i-release ko na, naka-block ako. Guess what? Sino ang nang-block? Guys. Sa tingin nyo guys, yung lalaki ang nang-block. Hindi ko rin masabi yung babae. Pero sa tingin nyo guys, sa tingin nyo bilang isang sabongero, sino yung nang-block? Diba? Binayaran mo bablock mo ako. Diba? So, para naman sa mga partner dyan, sa inyo, kung kayo may mga asawa na mahilig sa manok, na alam nyo naman na bayad na, bakit nyo pa ibablock? Asa na yung respect doon? Wala yung respect Hindi ka rin respeto, bawian mo. Diba? Ganun naman tayo Ayoko naman na sabihin sa inyo na hindi ka nirespeto, magpakaano ka, diba? Walang respect sa'yo. So, anong gagawin mo? Diba? Kumbaga, nakakasama lang ng loob na pinaghirapan ng tao no? Pinaghirapan ng tao Pinagpawisan, pinagpuyatan. Tapos nung nabayaran na niya, bigla mong ibablock yung tao na binayaran niya. So wala akong magagawa. Alam nga naman itapon ko yung sisiw. So pinalaki ko yung sisiw. So nung lumaki na yung sisiw, nagantay pa rin ako until 1 month. Wala talagang nangyari. Nakablock talaga ako guys. So yun yung reason kung bakit nagkakaroon ng battle cross ang JTP. Yun din yung reason kung bakit pag nag-o-order, nanghihingi ako ng bayad.
Kasi unang-una, pag ako binlock ng partner nyo, wala akong habol. Pinag-cross nyo ako, hindi naman ako nagko-crosses. Kaya nga, street breed ako para mabigyan lahat ng mga backyard breeders ng magandang materyales na sila na mismo yung magbi-blending para hindi sila maligaw. 'Di ba? So marami namang nagsasabi, puro ka naman pure, anong gagawin ko? Iko-cross ko? Kaya nga ako bumili sa isang sikat na breeder tapos sisirain ko lang. 'Di ba? Mindset, guys. Bumili ka sa isang sikat na breeder, kompleto na sikat Sample, bumili ako ng Larry Romero sweater. Tapos na Tapos nang i-develop nung breeder 'Di ba? Bakit ko pa sisirain? Anong reason? Dahil ba ilalaban ko? 'Di ba? Hindi mo naman kailangan maglaban puro crosses 'Di ba? Nailalaban po ang pure. Kaya lang naman hindi na ilalaban ang pure dahil mahal. Materialis siya. 'Di ba? Pero pwede po siyang ilaban. Then anong reason? 'Di ba? So, ganun lang mga idol, no? Sana kayo nanonood kayo sa mga partner niyo. Be respect naman. Bayad na nung tao Bayad na. Bayad na yung sisiw, 50 pieces mga idol. 50 pieces yung sisiw. Inalagaan ko, alangan may tapon ko. Binayaran niya, tapos binlock siya. Siyang nag-block sa akin, hindi ako nag-block Siyang nag-block. Ngayon, kaya ako merong battle cross. Yan ang rason. Yan ang rason ko. 'Di ba? Kasi ako, yung binili ko kasi sa isang sikat na breeder, ang ganda niya, napakaganda niya. Bakit ko siya sisirain? Anong reason? 'Di ba? Bakit ko pa sisirain yung binild ng isang sikat na breeder ng ilang years? So para lang para lang yung ibang mga backyard breeders makakuha ng magandang manok na puro, dahil hindi naman nila kayang bumili ng 35 to 25,000 'Di ba? Yung iba kaya, paano naman yung mga maliliit? 'Di ba? Paano naman yung mga maliliit na backyard breeders na yung trabaho minimum wage? So hindi nila kayang bumili ng diretso sa sa may-ari sa sikat So ako bilang isang dating backyard breeder na nakakaluwag, nag-ipon ako. Then nung nakaipon ako, binili ko ng puro, binread ko ng puro. 'Di ba? So ganun po 'yon. Ang rules ko talaga, kung ano yung nakuha ko sa isang sikat na game farm, yun yung gusto kong ibigay dun sa mga kliyente ko. Yun ang rules ng GTP. 'Di ba? Sa mga nagtatanong hindi naman ako mahilig maglaban, tapos na ako diyan Ang dami ko ng laban na nagawa, hindi ko binivideo. 'Di ba? Makikita niyo naman mga idol ito. Hindi naman makikita niyo naman hindi lang sa salita nasa manok Alam nga, sabihin ko quality yung manok, tapos ang na-receive niyo pangit, 'di ba? Real talk lang guys, no? Respect lang tayo dun sa mga partner ninyo. Kawawa naman yung mga partner ninyo. Nag-ipon para lang magkaroon ng magandang manok, tapos bablock nyo lang. Paano naman yung binayad niya? Hindi ko na rin siya makakontak, di ba? So, be respectful lang, guys. No? Medyo mahaba natin video, pero yun ang tunay.